Halaka. Interesting ito mga kababayan. Dahil kung inyong maalala, etong litratong ipinost ni Zaldico mga kababayan na may maleta. Maletang pera. Diba sa mga litratong ipinost niya, marami mga kababayan, iba't ibang maleta yon at iba't ibang picture. Ito ang namumukod tangi mga kababayan. Bakit? Dahil may nahagip mga kababayan na isang luxury car, racing car, sports car mga kababayan na kulay gray. Na nahagip mga kababayan pati ang conduction sticker nito. Oh, kita nyo yan mga kababayan, yellow. Oh, nasa windshield mga kababayan ng sasakyan. Conduction sticker, hindi po yan ang plate number mga kababayan ha. At yung coding yan, hindi po nababase yan sa per region, gaya ng sinasabi nila. Ang conduction sticker mga kababayan, randomly lang yan mga kababayan. Hindi na ba aayon sa lugar. Pero mayroong record niyan ang LTO. At nung sinuri yan mga kababayan ni Attorney Vic Rodriguez, alam nyo ba kung ano ang nalaman niya mga kababayan? Ha? Alam nyo ba? Ang sasakyang iyan mga kababayan ay na-trace mga kababayan galing sa dealership na connected kay Martin Romualdez mga kababayan. Diyos ka Lord. Matitrace mo daw mga kababayan yung sasakyang iyan sa dealership na may kaugnayan si Martin Romualdez. Yan mismo ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Tapos ang sabi pa ni mga kababayan ha, Zaldico, nagdadala siya ng pera, maletang pera, kina Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos mga kababayan. Bakit hindi ito nilabas sa media mga kababayan? Bakit? At bakit hindi nila inimbestigahan kung sino talaga ang may-ari niyan? Si Attorney Vic Rodriguez pa ang nag-imbestiga mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Sinabi rin ng chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon. Truck ng pera ang dinedeliver sa Diamond Hotel. Alam daw yan ni Lacson mga kababayan ha, base sa kanyang intel. Bakit hindi siya mga kababayan, dig deeper? Kung si Lacson, puro buladas lang din mga kababayan. Para kay Adrian Bersamin. Bersamin. Sino bang amo ni Bersamin? Si Bangag. Kasali diyan si Yusek Tribe Olaybar. Gigolo Olaybar. Gigulo pala siya. At syempre, kabahagi doon sa kanilang Antayin natin na yung may maleta, yung saglit lang ito. Sweetheart Deal, Secretary Amina Pangandaman. Nasaan na yung mga truck or armored vans na naghatid ng pera sa Diamond Hotel. Etong si Lacson, puro daldal mga kababayan, puro umpisa. Tapos pinagtatakpan pa niya si Ngagba. Ang dali namang imbestigahan yun eh. Napakadali. Sinunod nga ng isang online news platform yung ating isang pagla-live di ba? Tayong pinakita natin yung Eto mga kababayan, conduction sticker. Ito yung sinasabi natin na nakaya ng inimbestigahan ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Etong sasakyan na nahagip ang conduction sticker mga kababayan. Yan. Yan. Sports car mga kababayan. Wow. Conduction sticker. Nung Maserati na kulay gray. Yan, Maserati, kulay gray. Maserati pala yan. Sana pero mga kababayan, wala. Kalahating lang siguro yan. Kalahating maleta lang. Na nakaparada katabi ng mga maleta. Pero, inispin po yun eh. Inispin po yun. Inispin mga kababayan sa media. Pagdating sa media mga kababayan, pinagtakpan na nila. Pinalabas nila mga kababayan na iba ang may-ari. Grabe. Iba ang nagdi-deal ng sasakyang iyan. Pero ang katotohanan mga kababayan, ito yung sinabi ni Attorney Vic. Sapagkat ang nagmamay-ari po talaga noon, hanapin ko lang po yung notes ko tungkol dyan. Pakinggan nyo Yung ha. Maserati Gray na yan, na nagkakahalagang 20 million. 20 million. Pinasok po ng Brilliance Motor Corporation. Brilliance Motor Corporation. Yung pag-spin po, naging Sokali Trading Corporation na yata. Yung pag-aari ni dating party list Congressman Sam Versosa. Sokali? In-spin po yun eh, nung Maserati na kulay gray na nakaparada katabi ng mga maleta. Pero, in-spin po yun eh. In-spin? In-spin po yun.
Sapagkat, Oh. ang nagmamay-ari po talaga noon, hanapin ko lang po yung notes ko tungkol dyan. Yung Maserati Gray na yan, na nagkakahalagang 20 million, 20 million, pinasok grabe. po ng Brilliance Motor Corporation. Corporation. Yung Ano pala yan? Brilliance Motor Corporation. pag-spin po, naging Sukali. Naging Sukali. Trading Corporation na yata. Oo. Yung pag-aari ni dating party list Congressman Sam Versosa. Yung tumakbong mayor ng Maynila. Ang nagpasok po noon, yung Brilliance Motor Corporation. Brilliance. Bakit hindi nagsaliksik kung sino ang may-ari ng Brilliance Motor Corporation? Bakit? Tatagos Bakit? po iyon kay Martin Romualdez. So ang may-ari ng Brilliance, mga kababayan, mayroong connection kay Romualdez. O nga no? Ang dali namang mga kababayan. Puntahan yung Brilliance, imbestigahan sinong nakabilin to. Eto na, sinabi na mga kababayan, tatagos kay Martin Romualdez. Ayun. Tsaka pag binalita na mga kababayan, inispin na dahil kakampwet mga kababayan itong mga media ni Romualdez. Kaya inililihis nila na mali-mali daw yung naratibo ni Saldico. Ulitin ko, si Yan, Saldico, hindi po santo yun. Kasabot yan mga kababayan. Kaso nga lang ngayon, napilitan, mga kababayan, napilitang magsalita dahil nako-corner na Siya na ang gigilitan ng liig. Nananabla na. Gusto rin isave ang kanyang kapitan mga kababayan. Which is, okay lang din naman. Pwede siyang mag-whistleblower mga kababayan as long as makanta niya mga kababayan ang dapat ikanta. At maturo niya kung sino yung mga utak at sa likod talaga nito. Hindi po santo yun. Hindi santo, si Santo, Saldico, hindi po santito. malinis yun. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo nalulugmok sa korupsyon. Pero sa kasong ito mga kababayan, importante siya dahil siya mga kababayan ang pwedeng magbulgar ng lahat-lahat ng nalalaman niya. Dahil hindi niya kayang mag-isa mga kababayan i-orchestrate itong nakawan. Pero hindi po siya ang mastermind. Hindi po ganun kagaling yun. Ang mastermind, natitrace sa 3 presidente mga kababayan. Sino ba 3 presidente? May presidenteng buhaya, may presidenteng kuting, may presidenteng palaka. Puro mga animal mga kababayan. Po yun. Corrupt po iyon. Pero hindi po yun mastermind. Hindi mastermind. So yung truck o armored vans Mm. na nagde-deliver ng pera. Hindi mo kaya yung imbestigahan, Lacson? Eto nga, si Attorney Vic, mga kababayan, na-trace nga, mga kababayan, saan connected yung Brilliance Motor Corporation. Pero hindi nakalista, mga kababayan, ang pangalan ni Martin Romualdez, kung siya ang nagmamay-ari niyan. Pero, kung iimbestigahan nyo kung sino may-ari niyan, mga kababayan, at anong koneksyon nila ni Martin Romualdez, diyan mo makikita, sabi ni Attorney Vic. Sa Diamond Hotel. Ano na nangyari dito? Ayaw pag-usapan. Kailangan ng pantakip. Banatan mo si BP Sara. Yan lang po ang ginagawa nila. Ang mga bumabanat po ngayon. Banat pa more kay Sara, Makikita rin mga kababayan. Itong mga budol na grupong ito, tingnan po niyo Sino mapagmumukha yan? nito. Yung mga paring adiktos, benediktos, mga budol. Mga jablo, mga kababayan, Itong mga gurang din, mga kababayan, na mga makakaliwa at mga dilawan. Sina Shelo Maligno. Ay, nako, Yan mga po. budol. Nasa TikTok. Mga budol. Ito po yung mga nagsampa ng plunder, malversation, or Ay, graft nako. and corruption. Ang mga hudas. Kay VP Sara. Vice President Inday. No? Ito pong paring ito, Paglimonyo. Gusto naman. Adik yan. Dati ha. Ewan na natin ngayon. Kung hindi siya magpapa-hair follicle test ngayon, mga kababayan, duda tayo. Baka yung nag-relapse. sumikat yun. Tingnan nyo mga kababayan yung kilay. Malajablo mga kababayan, no? Galit na Ang sabi pa ng kababayan sa misa, huwag kayo manghusga sa kapwa. Pero si Sara, kurakot! Hiningan ng ebidensya mga kababayan. Hindi. Makikita yan sa mga kababayan. Malalaman daw yan kapag matrial na. Dahil mapipilitan daw sumagot doon si Sara. Wala silang ebidensya, mga animal. galit po yan. Nakita ko kanina yung may nagpadala sa akin ng video clip. Maraming salamat. Ang pangalan pala nito ay Father Flaviano Antonio Villanueva.
Flabi mga kababayan, Fabiano pala. Grabe no, ang kanyang interview mga kababayan. Lahat ng klaseng ng addictus mga kababayan, ng mga illegal na substance ginamit. Pati yung paboritong Coca-Cola ni Bangag, bumabatak din. Baka kasabay yan ito ni Bangag mga dati mga kababayan, no? Villanueva ng SBD. Oh. Yung Society of Divine Word, no? Yan. Yan, imperno na yung tsurang mga kababayan, no? Parang satanas. Nagalit po ito sa isang haka-haka, sa isang Haka-haka? Ligadon. imahinasyon, isang halusinasyong akusasyon laban kay BP Inday. Pero ito pong Samantalang itong kinabangag mga kababayan, hindi na haka-haka. Hindi na haka-haka. paring ito, hindi nagsalita pademonyo. laban sa trilyong pisong pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Wala talaga. Palibasa mga kababayan, baka kasabwat ito ni Bangag talaga. Ay hindi na mga baka. Sigurado nakasabwat ito. Ayan ho. Ilayo mo na Attorney Vic, dahil ayaw namin makita ng May jablo. karapatan po ako magsalita sapagkat ako po ay bahagi Kasi baka Katoliko. Catholic O kami rin mga kababayan, karapatan din tayong batikusin yan. Hindi naman ang simbahan ng ating binabatikos mga kababayan, kundi yung mga klaseng taong iyan mga kababayan ng nakikisaw-saw sa politikan, mga buisit talaga. Mga paring ganyan, mga mademonyo, mga obispo. Ay, Diyos ko Lord. Umayos nga kayo. Kung gusto nyong sumali dyan sa mga rallyista, lumayas kayo, wag nyong dalhin ang pangalan ng simbahan. Nakakaladkad. Por Diyos, por Santo. Church bilang isang Katoliko. Talaga. Maganda po ang relihiyong Katoliko. Pero ang mga pari lang, ilan lang naman lang sila mga kababayan. Pero dapat magsalita rin itong the rest mga kababayan na matitino. Dahil nadadamay kayo eh. Dahil habang hindi kayo nagsasalita, hindi kayo umaalma sa pagsabihan nyo na, no, stop it. Pag mong kalad ka rin ang simbahan, hanggat hindi sila umaangal mga kababayan, meaning okay lang sa kanila. Magsalita naman kayo mga matitino, mga pari, para hindi kayo nadadamay. Lahat na kayo nadadamay dito. Although hindi naman lahat kayo damay talaga. Sira lang po. Sa bagay, sa lahat po ng gubat, maraming ahas. Yan, Fabiano. Hindi lang yung ahas, jablo pa yan. At saka alam po ninyo, sa lahat po ng lugar may mga anay. Nasisira sa bahay. Kanya kinakailangan talaga gumamit tayo ng mga pamatay anay, yung pesticide. So paano natin sila lalabanan? Expose po natin. Ito po yung kagaya ng mga nagrally nung November 30, yung trillion peso march. Yung much hype, trillion peso march. Bakit po walang sumali? Kasi po, nagrarally sila, hindi nila alam kung bakit sila nagrarally. Sinasabi po nila, sila ay anti-corruption. Pero, wala silang sinisigaw na sino yun ang corrupt, di ba? Anti-corruption daw sila. Pero walang corrupt. Pwede bang anti-corruption ka, sumisigaw ka na ikulong yung mga nagnakaw sa gobyerno pero walang magnanakaw? Malaking kalokohan o yun. Salamat po sa 2,500 live viewers from sa aking pong nakikita. Marami pong salamat. So ito po yung mga nagsampa ng kaso. Yung isa po dito alam mo, mas malaki pa nga ang naging issue nito nung araw Yung peace bonds, kung tawagin, 35 billion po yung research po ninyo. Hindi po natin siya pag-ukulan ng panahon ngayon, pero 35 billion po yung halaga ng peace bonds na may kumita, may kumumisyon, na-imbestigahan din po yun ng Kongreso. So, asan yung armored vans na naghatid ng truck na pera, armored vans, para kay Trigib or Trigib Gigolo Olaybar, para kay Yusek Adrian Bersamin, para kay Secretary Mina Pangandaman. Pinagtatakpan na po nila, binubudol po tayo ng mga ito. Nasaan na yung Christopher Ko, kapatid ni Salty Ko, yung presidente o chairman ng High Tone Construction and Development Corporation? Hindi ba't nung mga unang araw ng pagdinig ng Blue Ribbon na ang chairman pa ay si Senador Dante Marcoleta, agad itong nagpa-hospital sa Bicol, may sakit, pumalo daw ang presyon, kaya nagpa-confine. Tagal na ho nun. Baka naka-confine pa rin ito o baka nakalabas na rin ito ng bansa. Nasaan na yung dalawang tao
na binabanggit palagi na tao ni Saldico. Asan yung pangalan ng mga ito? Basta't pag naaalala po natin, hanapin natin yung pangalan. Ano? Yung tao ni Saldico, yung hindi na ho nakikita, hindi na rin ho pinag-uusapan eh. Yung Paul Estrada. Yung Paul Estrada, nasaan na? Hindi pinatatawag. Yung Ponyong Gabonada na tao ni Martin Romualdez, nasaan na? Walang kaso. Di ba dyan nakikiusap daw yung mga congressman na mabigyan sila ng insertion? Ponyong Gabonada, yung Paul Estrada, at ano pa mga pangalan nito? Mga ano ho ito eh? Mga nawawala. Mga pinangalanan din po ito ni Sergeant Orly Gutesa na nawawala na rin. Sergeant Orly Gutesa ng dating nagsilbi sa Marine Intelligence Service. Yon, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Yung pamilya po nito, sana kausapin nyo itong mga ito. Hirap na po ang Pilipinas. Huwag nyo na pong pagtakpan. Yung Mark Tiksay at John Paul Estrada, nawala na rin. Kinakailangan pagtakpan. Kanya ang kanila pong naratibo, banatan si BP Inday. Ano po ang ginawa? Merong affidavit umano yung a certain Ramil Madriaga. Yung Ramil Madriaga ay kasalukuyang nakapiit. And to my understanding, he was previously convicted of a serious crime or serious charge of kidnapping. But subsequently, nag-acquit po siya on appeal sa Supreme Court. Please correct my facts if warranted. Ngayon po, ito ay nakakulong pa rin. Nakakulong pa rin sa kasong kidnapping. Kidnapping sinasabi niya, siya raw po yung bagman. Hindi lamang ni BP Inday, pati daw binanggit din ang pangalan ni Pangulong Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. Ibig sabihin, he is painting himself as someone who is really trusted by the Duterte family. Imposible po yun. Trusted ka ng ama, trusted ka ng vice-presidente, trusted ka ng kapatid na congressman. Napaka-powerful nung kanyang pag-estima sa kanyang sarili. At miyembro daw siya ng PSG, yung Presidential Security Group. Wala pong timbang ang salita ng isang taong nakapiit dahil sa kasong kidnapping kung iahambing mo sa bigat ng testimonya o direktang pahayag ng dalawang dating general, si isang Major General Jose Niembra at si dating Brigadier General Randy Cabangbang. Sino si retired Major General Jose Niembra? Siya lamang po ang dating commander ng Presidential Security Group, PSG. Sino naman? Itong retired Brigadier General Randy Cabangbang. Siya naman din po ay isang dating commander lang din naman ng PSG o yung Presidential Security Group. Ano ang naging testimonya o tahasang pahayag nila? Magkasunod po itong naging commander ng PSG. Doon sa mga panahon o taon na nakakasaklaw, doon sa naging pahayag nitong Ramil Madriaga na siya raw po ay bahagi ng PSG family. Alam mo ninyo, hindi basta-basta ka pakakapasok sa PSG. It's a very close, small, and tight-knit unit in the armed forces because their mandate is to protect the president and the first family at all times. Hindi po basta-basta yan. Sinabi po ni retired Major General Jose Niembra at retired Brigadier General Randy Cabangbang. I hope I have pronounced the name of General Jose. Check ko lang baka namamali. Makakaya naman. Jose Ariel Niembra. Tama po. Major General Jose Ariel Niembra at Brigadier General Randy Cabangbang. Hindi nila kilala itong Ramil Madriaga
na nagpapakilalang operatiba o opisyal o bahagi ng PSG family. So kung susuriin po ninyo, the words of these two former esteemed retired generals, Generals Jose Ariel Niembra and Brigadier General Randy Cabangbang, compared to the preposterous statement of a certain Ramil Madriaga, who is currently in detention for the serious crime or charge of kidnapping, wala pong timbang ang pahayag nitong Ramil Madriaga. Subalit bakit lumabas? Bakit inilabas? Kasi nga po, uunahan nila yung storyang bagsak sadsad ang ating ekonomiya. Lumabas na rin po Pakikita ko po uli sa inyo, marami silang pinapatay na issue. Wala na pong nagpapayo ng tama kay Bongbong Marcos. Lahat po sila ay pang-propaganda na lamang. Wala na po silang maipakita Walang performance, wala lahat. Ayan po, yan po ang ating gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasabi ang kanilang forecast or projection ng ating economic performance as a means of measure or measurement ay 3.8% na lamang ngayong fourth quarter. Bagsak po yan. Bagsak po yan. Kaya dito po sa ating Tinig Maisog, binibigyan ko po kayo ng masustansyang impormasyon at talakayan. At in fact, I would want to make it as interactive as possible. That's why I always find time na mabasa ko po itong inyong mga pagbati. Kagaya po ni Emily Gebana. I always wait for your live, attorney. Thank you, Emily. Si Bel Villaruel, Singapore. Nakakapagod ang drama ng gobyerno natin. Puro issue, hindi mag-focus kung paano maayos ang buhay ng mga Pilipino. Correct, and I agree. Si Malu Ancheta, best gift ni Bonget sa taong bayan, mag-resign na siya. Ami Jude Garcia Pagyo, good afternoon, Senator Vic. Naku po, hindi tayo naproklama Pero salamat. Hirap na po. Si Lorena Bahada ng Romania, si Hedy Chua, at si @MC_OPA. Garapalan na ang korupsyon. Itin ko ang piso kontra dolyar ngayon, nagsara po sa 59.097. Batiin rin po natin mula po sa Sydney, Australia, si May Enrile Ocubilio. May Enrile Ocubilio ng Sydney, Australia. Mabuhay kayo. At syempre, pag nakilala po nyo ito, mabibighani kayo sa ganda ng kaibigan kong ito. Ayaw lang mag-artista pero napakaganda po nito. Ito talagang maraming malalaos kung nag-artista ito. Si Ateng Susan Santo Domingo, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Mabuhay ka. Ingatan mo ang iyong flawless skin, ang iyong curvy waist and body. Ingatan mo. Mag-iingat ka and I hope to see you soon. Si Hermini Hilda Area ng Cyprus. Magpagaling naman yung kaibigan ko, nagkasakit to Si Attorney Henaro Cabral, pare, magpagaling ka, magpalakas ka, at sana magkita tayo bago magpasko. Kay Ronansky Budol, ang BBM Administration. Si Madeline Rotoni ng Abu Dhabi, si Kimada Online Store, wala na po tayong asahan. Meron po tayo ang mag-asahan, tayong mga Pilipino. Lumaban tayo at huwag tayong papagapi sa bangkaroteng administrasyong ito. Bansa po natin ito Atin po ito. Stakeholders po tayong lahat. Huwag natin isuko. Temporary occupant lang po ng Malacanang yan. Kaya nga po may term 6 years lamang Hindi po nila tayo pag-aari. Hindi po sila hari. Hindi po sila parte ng monarchy. Wala pong monarkiya sa Pilipinas. Wala pong ganun. Hindi nila tayo tao-tauhan. Hindi nila tayo trabahante. Sila po ang ating trabahante. Yung ICI chairperson, yung sana sahod po niyan galing sa buwis natin. Pero anong ginagawa? Dati pa namang mahistrado, binubudol po tayo. Huwag tayo magpabudol dyan. Si Charina ba?
Bisuna, thank you for doing this. Si Spencer Pula ng Cambodia, si Malubu, hanggang kailan ba tayo magtitiis? Kay Keenan James ng Bicol, kay Maelric John De Vera, attorney yung SSS, GSIS, yung GSIS yung mga manggagawa natin sa gobyerno, 1.8 million strong to 2 million strong government workers. Huwag ninyong kalilimutan na yung 2.3 billion pondo ninyo sa GSIS, dinispalco rin ng GSIS. Dinispalco, 2.3 billion. Yung binabayaran ho ninyo tuwing sahod para sa pensyon ninyo pag nagretiro ho kayo, para pwede rin kayo mangutang. 2.3 billion po niyan, dinispalco ng GSIS. Sa paanong pamamaraan? Pinasok po nila yung pera ninyo, yung 2.3 billion ninyo, sa tatlong underperforming or hindi po kumikitang listed company. Listed company, hindi po kumikita, hindi nagbibigay ng dividendo for the past 3 years prior to the investment ng GSIS ng pera ninyo. Ano sabi ng COA? Sabi ng COA sa GSIS board, soli ninyo yung 2.3 billion. Paano susoli ng mga yan? Yung 2.3 billion. Mag-aabono ba yung mga lukulukong yan? Para pong PhilHealth yan. Salamat sa Korte Suprema at merong deklarasyon na unconstitutional talaga yung ginawa ni Ralph Recto nung siya ay DOF Secretary at nung Ledesma na presidente or chairman ng PhilHealth. Yung kinuha yung 60 billion at ginamit daw pang papagawa ng tulay. Diba? Sinabing yan ay mali at dapat isauli. Ang malungkot lamang, ang pagsasauli po ng 60 billion manggagaling din sa atin, sa buwis natin eh. Dapat yan isoli ni Bongbong Marcos sa personal niyang pera eh. Kay Ralph Recto, John K. Ledesma, 60 billion, maliit lang po yan. Pagka pinakinggan niyo uli si Saldico, di ba? 100 billion pesos ang insertion ng Pangulo ngayong taon. 25 billion pesos cash i-deliver niya kay Bongbong Marcos. Yung 60 billion dapat soli nila eh. Coming from their own pocket. Hindi po pwede sa pera natin mga Pilipino. Lokohan po iyon. Si Lorna Cayetona ng Bukidnon, si Gail Peterson. Nakakatakot ang admin na to. It feels like a nightmare. Tama po yun. Pero alam mo nyo, lahat ng nightmare, lahat ng bangungot, kinakailangan tayo magising para matapos yung bangungot na yan. No? Para matigil yung bangungot na yan. Si Donalyn Amurato Albasiete ng Moscow, Russia. Si Mercy Badal ng Turkey, Rojas Mi ng Pakistan, Castor Cabandes ng Iligan City, Marife Montojo ng flood control ang problema, hindi ang Duterte. Tama, tumpak. Si May Moreno, walang iwanan, Duterte pa rin. At AIM 512, BBM, bye-bye Marcos. Resign or you are fired. Tama yung mga ganong sentimiento, dapat to maging vocal pa kayo. So, yun nga yung maling paratang na naman nung a certain Ramil Madriaga, laban naman dito sa tahasang pagtanggi ni Major General Jose Ariel Niembra at ni retired Brigadier General Randy Cabangbang na itong Ramil Madriaga ay hindi bahagi ng very, very close and tight-knit PSG family. Ano ho ang implikasyon nito? Ulitin ko, hindi ko po tinatabi ito eh. Sa lahat po ng mga rinerespeto natin na kababaihan at kalalakihan na nagbubuwis ng buhay, protektahan po ninyo ang ating saligang batas. Respect, uphold, and defend our Constitution. Do not respect, do not uphold, do not defend, do not carry out the unconstitutional directives of this bunch of thieves. Ito po yan. Yung mga nabubuhay sa buwis. Usapang buwis po tayo paulit-ulit. No, yung ating mga mahal na bahagi ng military and uniformed personnel. Alam kong merong kautusan gamit ang executive order na iangat ang inyong sahod
beginning next year. Huwag din ho kayong papabudol. Mainam yan, kinikilala ang inyong serbisyo. Pero galing ba sa puso yung pagkilala o dahil gusto na lamang mag-survive at matapos ang kanyang panguluhan? Sapagkat kung galing po sa puso at naiisip po kayong talaga, dapat po yun isinama na sa NEP. Alam po ng mga commanders nyo yan. Dapat yan, yung panukalang bigyan kayo ng aumento beginning January 1 of 2026 and 27 and 28. Dapat po yan sinama na sa NEP. Hindi po sinama sa NEP, hinabol lang po eh. So sana maging aktibo kayo in the respect, in the upholding, and in the defense and defending our Constitution. Huwag po itong mga bugok na ito. Huwag po itong mga magnanakaw na ito. Yun po, nakita naman ninyo eh. Yung kabaro ninyo, pinagpipitagan, Major General Jose Ariel Niembra, Brigadier General Randy Cabangbang, sinabi na eh, fake news itong Ramil Madriaga. Gawa-gawa ang kwento. Pati yung institusyon na tinitingala ng even those belonging to the armed forces, yung PSG, winawalang hiya na po eh. Huwag kayong pumayag. Ano? So si VP Inday, ang ginagawang pamatay-sunog sa massive corruption, looting of public funds, at drug addiction issue. Yan o ang masaklap na katotohanan. Ilinilihis po ang issue sa economic crisis. Ang ginagawang pantakip ay si VP Inday upang mapagtakpan yung 107 billion PDIC funds. PDIC, may board din mo yan. Chairman Eli Remolona Jr. Kayo rin po ang chairman yan. Nasaan na yung 107 billion PDIC funds? BICAM ho bukas, importanteng pinag-uusapan to. BICAM ho bukas. Hihipuin na naman nila. Lalapirutin na naman nila yung ating buwis. Kaya kinakailangan nilang pantakip na storya para malihis po yung ating mga mata sa pagbabantay dyan sa BICAM. Incidentally, happy birthday sa ating kaibigan mula sa Hakbang ng Maisog, Cebu, si Claire Nimor. Claire Nimor, happy birthday. At updated ako sa napakaraming ginagawa ninyong outreach dyan sa buong Cebu. Maraming salamat sa iyong malasakit, yung pasensya, yung tiyaga, at syempre, yung iyong sipag. Claire Nimor ng Hakbang ng Maisog, Cebu, happy birthday. May you have many more birthdays to come at mag-iingat ka palagi and looking forward to seeing you and my Hakbang ng Maisog, Cebu family. Happy birthday, Claire. So yun po ginagamit si Inday. Ito po, ang daming pinagtatakpan eh. Yung gintong ibinenta. BSP Governor Eli Remolona Jr. Total, nagsalita rin yung BSP ngayon at meron ka pang pahayag na ganyan. Sana ipaliwanag mo rin, bakit kinakailangang magbenta at a loss or discounted or barato ng ating gold reserve? Around 25 metric tons. Ibinenta po yun ng 1.88 billion lamang. Kung ngayon po ibinenta yun, ang halaga po nun halos dublado, 3.26 billion. Maaring mas mataas pa dahil depende po yun sa presyo ng ginto on the day of the sale. But definitely, kung ngayong kapanahon ng ibinenta yun, mas mahigit po sa 1.88 billion. Ngayon, ano na nangyari doon sa 50 billion pesos insertion ni Sandro Marcos? Yung 96 million kada proyekto, siyam lahat yata yon na inilabas ng GMA7 sa kanilang investigative reporting. Linabas po nila yan eh. Ano na nangyari? Kinakailangan pagtakpan. Paano nila tatakpan? Pantakip si VP Inday. Ngayon mga kababayan, konting minuto na lang po ito.
bago po sana kayo magpunta sa inyong mga family or family reunion, get together ng mga magbabarkada, magkakaklase, or office Christmas party, ang hiling ko po, ito sana ang gawin din ninyong pakay, talakayan ninyo sa inyong Christmas party upang higit po maraming mamulat. Bakit? Ganun na lang ang ngit-ngit nila. Hindi lang kay VP Sara Inday, kundi sa Duterte brand, sa Duterte name, sa Duterte kind of leadership. Hindi po kasi talaga madali. Sapagkat ang mga binangga ni Pangulong Duterte, drug syndicates, drug lords, crime syndicates, and crime lords. Unang parte. Pangalawa, binangga niya yung mga oligarko. Linagay niya yung mga oligarko sa tama at dapat nilang kalagyan lamang. Hindi yung overreaching. Hindi yung parang Pacman na lahat ng pwedeng kunin at pagkakitaan, kukunin nila, kukontrolin nila para at the mercy tayong mga Pilipino at their mercy. No? So, unahin natin ang mga binangga ni Pangulong Duterte. Drug syndicates, crime syndicates, drug lord, crime lords. Oligarko, political elites, foreign power and foreign interest. Yun, talagang ngit-ngit sa kanya yun. Huwag ninyong kalimutan, di ba, yung Balangiga Bells. Hindi rin makalimutan yan ng foreign power. Imaginein mo, yung kanilang Brown Brothers, tayong mga Pilipino, inutusan sila, ibalik nyo yung war booty ninyo. Nung sinunog nyo yung Samar Island, di ba? Sa pamumuno ni Colonel Jacob Smith. Di ba? Huwag natin kalimutan yung bahagi ng kasaysayan natin yun eh. Hindi nila matanggap na yung war booty, yung bells ng Balangiga, isinoli nila sa Pilipinas. Bakit? Utos ni Pangulong Duterte. Ibalik ninyo yung Balangiga bells. Amin yan. Huwag niyong gawing war booty. Pinatay nyo na yung napakaraming Pilipino. Edad 10 pataas. Yan po yung kasaysayan. Nung sinunog nila, ginawa nilang howling wilderness, yung Samar Island. Huwag nating kalimutan yan. Bahagi po ng ating kasaysayan. Sino pa ang nakalaban at hined-on ni Pangulong Duterte? Yung mga ipokritong leader ng simbahang Katoliko. Sakit na sakit sila eh. Bakit? Binisto sila, hinubaran sila eh. Pati yung sexual abuses, di ba? Inilabas yan ni Pangulong Duterte. At syempre, yung makakaliwang grupo. Yan ho yung mga hinaharap ngayon nung mga anak ni Pangulong Duterte, nung magkakapatid na Duterte, lalong-lalo na ni VP Inday. Kanya ginagawang pantakip si VP Inday. Nino, pakikita ko po muli ang larawan ng mga ito. Sakali masalubong ninyo, edi tanongin ninyo ano yung pinagsasampa ninyong peking kaso. Ito ho, nagsampa ng plunder. Yan yung mga grupo. Yan, halo-halo na po sila dyan. May dilaw, may kaliwa, may ipokritong leader ng simbahan at kung sino-sino pa. No? Bakit po peking kaso? Pantakip si Inday. Mga kababayan, malinaw po sa ating saligang batas. Article 11, Section 2. Ano po muna yung Article 11, Section 1? Public office is a public trust. Ito po, malinaw po sa Section 11, Article 11, Section 2. Malinaw po dyan na para matanggal mo sa posisyon o sa pwesto ang Pangulo, ang Vice President, ang mga miyembro ng Constitutional Commissions, kagaya po ng COMELEC, ng Civil Service Commission, ng Commission on Audit, at pati Ombudsman, ay through impeachment. Itong mga pagkakaso pong ito, maaaring alam nila o maaaring hindi nila alam o nagtatanga-tangahan lang din sila.
Kaya nga po kinakailangan kayo mag-intay hanggang sila matapos yung termino. Kagaya ni Bongbong Marcos, ang dami nagtatanong, bakit ang daming violation hindi pa kasuhan sa ombudsman? Kasi meron silang immunity from suit. Habang sila ay Pangulo, habang sila ay pangalawang Pangulo, habang sila ay miyembro ng Constitutional Commission, hanggang sila ay miyembro ay bilang ombudsman. Yan po yung malinaw na ipinag-uutos ng ating saligang batas. Article 11, Section 2. They can only be removed through the impeachment method. Ano? Ito dapat mag-intay na matapos yung termino. Pero itong mga ito, bahagi po ito ng makinarya ng budol administration. Nagpapagamit po sila para pagtakpan at ilihis yung mga totoong issue ng lipunan. Katulad nga po ng economic crisis na ating kinaharap. Krisis na po ito. Kung mismong BSP governor na ang nagsasabi na ang projection ng Bangko Sentral ay higit mababa ang ating GDP performance or growth ngayong fourth quarter from 4% during the third quarter to 3.8% na lamang ngayong fourth quarter, may problema na po talaga ang ating ekonomiya. Maaring nagdiriwang pa tayo, celebratory and festive mood pa ho tayo, hindi pa natin nararamdaman. Darating yung ating mga mahal sa buhay from abroad o kaya mag-uuwian tayo sa probinsya. May mga pangregalo pa somehow, may 13th month, yung iba makakatanggap ng Christmas gift or Christmas bonus. Pagpasok po ng January, ng February, ng March, pag pumasok na po yung mga billings, tsaka nyo lamang ho mararamdaman itong economic crisis na ating kinasasadlakan. Hindi ko ho kayo tinatakot. Ang pakiusap ko, gawin po ninyong baon ang mga talakayan natin dito sa aking pahina. Saan man kayo pupuntang Christmas celebration, Christmas party, family reunion, friends get together, at kung saan pa, Christmas party ng inyong team sa opisina o ng buong opisina, maging pribado o pampubliko. Ano? Ginagabayan ko po kayo. Itinutuwid po natin itong pinipilit nilang maling naratibo. Ang issue po hanggang sa ngayon ay yung ating massive corruption, looting of public funds, drug addiction, and economic stagnation, economic crisis. Hindi po itong mga gawa-gawang kaso. Namantakin ninyo, kahapon lumabas yung Ramil Madriaga na itinanggi na ng dalawang matipuno at kinikilala at rinerespetong general na dating commander ng PSG. Pagkatapos nun, ngayong araw, sinampahan ng kaso si VP Inday. Alam naman nila o baka talagang hindi nila alam, problema rin ho nila yun. Na hindi mo paaaring kasuhan ang nakaupo o kasalukuyang Pangulo at pangalawang Pangulo. Kaya si Bongbong hanggang ngayon walang kaso except for impeachment. Kaya naman walang nangangahas mag-file ng impeachment, kontrolado niya mababang kapulungan. Ano? So yan po yung ating paglilinaw na ginagawa ngayon. At sana, wag din ho kayo magpapabudol. Baka naman yung mga nagki-Christmas party, sinukat na rin kayo na hanggang 500 lang kayo. Parang Noche Buena. Sila ho nagnanakaw ng trilyon-trilyong piso. Ang Noche Buena ho natin hanggang 500 lang. Speaking of, by the way, marami ho nagtatanong, ito po yung aking libro. Available po ito sa Amazon, sa Lazada, sa Fully Book branches nationwide. Available po ito. At dyan po sa aking description box sa baba po ng ating YouTube page. Nandyan po yan. Paki-press po ninyo, maari po kayong mag-order online. Ano, magandang pangregalo din po ito pang ngayong Kapaskuhan. Marami pong inquiries, maraming salamat. Marami pong ibinunyag din si Saldi ko na naririto na matagal na akong naisulat, kinumpirma lang ng mga kaganapang kasalukuyan. Nandito po lahat iyon. Andito po lahat iyon. So maraming salamat po sa mga patuloy na nag-i-interest sa ating libro. Si May Moreno, alam namin na malaki ang sakripisyo nyo sa pagpapayag ng katiwalian para magkaroon kami ng kaalaman. Ito po yung aking munting ambag sa ating nation building na kayo
ay gabayan. Ulitin ko you do not have to agree with me all the time, most of the time, or at any time. Hindi ho. Kung magkasalungat ang ating pananaw, mabuti. Kung medyo tugma, mabuti. Kung tugma, mainam. Pero hindi ko po kayo pipigilan na makabuo ng inyong sariling opinion, pananaw, kuro-kuro at paninindigan. Si Emily Samarita ng Rome, Italy, si John Francisco Villacarlos Marcos resign. Abolish Congress, ilagay ang pondo para sa programa na makakatulong sa taong bayan. At John 2345, sablay lagi ang script. Hindi ho pwede kasi magkaroon ng perfect na script. Bakit? Script nga ho scripted Anything that is not authentic will not last long. Kahit po yung baterya ng flashlight. Pagka peki pansinin ninyo, ilang gamit lang, pundido na. Or wala nang ilaw yung flashlight ninyo. Pero pag original, kahit anong brand pa, ang tagal po ng gamit. Ganon din po ito. Itong naratibo pong ito, gawa-gawa, sasablay po ito. Tapos ina-apply ang mala Netflix HBO strategy. Sobra nga po ito, ang dami nilang oras Ang dami ho nilang oras manood ng Netflix at HBO. Tapos i-apply para gawing pantakip si BP Inday. Si Raji Chaya Mashita ng Nagoya, mabuhay po kayo, ma'am. Ma'am or sir. Si Yvonne Yang, you were cheated last election and we know that you will shine. Maraming salamat, Ma'am Yvonne Yang. Wills Bubble ng England, Leo Greg Imperial, ciao attorney from Verona, Italy, Lisa Villarete ng Doha, Qatar. At Al 1010, si Recto Delikado tayo. Vampira na nakabantay sa blood bank. Si Zorina Takahashi, safe po ba ang savings namin dyan? Watching from Tokyo. Yun nga po kung bakit pinakialaman at hindi dapat pinakialaman yung pondo ng PDIC. Yung PDIC po yan, it gives stability to our financial and banking institution and industry. Dapat hands-off. Hands-off ang mga makakating kamay sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tinira pa rin That's why we demand to its chairperson, concurrent BSP Governor Eli Remolona Jr., marangal na tao, paliwanag mo, bakit nawala yung 107 billion ng PDIC? Bakit nawala yung 107 billion ng PDIC? Bakit pinayagan mo at yung mga member of the board ng PDIC na kunin yan? Pantugon yan sa mga distress bank, pag hindi na matugunan yung withdrawal o yung pananagutan ng bangko o parang sort of bridge financing sa isang bangkong nangangailangan ng tulong pinansyal. Hands-off dapat ang mga kurakot dyan. Si Solita Kalimbas, si Ralph Recto dapat kasuhan din yan. Inubos ang pera ng PhilHealth, tax pa more. Yan po, maybe in the days to come, ay mayroon po magsasampa ng kaso laban sa mga taong ito. So yan po, ginaguide ko po kayo. Si VP Inday ginagawang pantakip. And the Duterte siblings, even President Duterte. Kung ano-ano na po ang ginagawa nilang pantakip, binabalik ko lang po sa riles. Binabalik ko lang po kayo sa tamang direksyon. Ang issue po ay massive corruption, looting of public funds, and drug addiction na kumapit na po sa Marcos Jr. administration. Hindi po solusyon ang patuloy na paninira kay Vice President Inday Sara Duterte. Punain lang po natin itong mga taong ito. Ito. Hindi po si Bongbong Marcos ang kinasuhan. Hindi po si Martin Romualdez, hindi si Saldico. Kundi si VP Inday, yung gawa-gawang kaso. At ito mga to, kunwaring galit po sa corruption yan. Pero wala po sa pananaw nila, sa mata nila, wala pong corrupt. Pwede ka ba mag-rally na anti-corruption pero walang corrupt? Pwede ka ba mag-rally na galit ka sa kriminal, sa krimen pero walang kriminal? Pwede ka bang mag-rally na galit ka sa mga nakawan pero walang magnanakaw? Ito pong grupo pong to, ito po yan. Budol po yan. Tandaan po ninyo ang pagmumukha ng mga ito. Linoloko po tayo.
Linoloko po tayo ng mga ito. Pag-usapan ho ninyo sa inyong Christmas party, itong babala o forecast o projection ng ating Bangko Sentral. Ang ating pong growth for the fourth quarter ay 3.8% na lang. Napakalayo po nun sa itinadhana o tinakda nilang projection for 2025. Somewhere between 5.5 to 6.5. Hindi po tayo aabot doon. Ano ho? Kaya yun ang dapat nating pinag-uusapan. Muli, happy birthday kay ating kaibigan si Claire Nimor ng ating Hakbang ng Maisog Cebu family. No? So, John Paul Estrada at Mark Tiksay, yes, hindi na rin po pinapatawag yan, pati yung Ponyong Gabonada. No? Hindi na po pinapatawag yan. At yung binanggit ko po kanina, lumabas na rin po ito. Ito po yung magigiting na general sa Mindanao Times. Ano? Ang pakikinggan po ninyo yung tinig nung nagserbisyo sa bansa, kagaya po ni Major General Jose Ariel Niembra at Brigadier General Randy Cabangbang. Sila po ito Sila po ito. Yung mga kabaro po nila, ako'y bilang Pilipino, bilang abogado, ako'y nananawagan sa mga nagbubuwis ng buhay. Magpapasko, uuwi po kayo sa pamilya ninyo, tingnan ninyo. Higit bang bumuti ang katayuan ng buhay ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak, ng inyong kamag-anak, kung patuloy ninyong poprotektahan itong mga nabubuhay sa nakaw na buwis? Aking pakiusap, respect, uphold, and defend our Constitution. Yan po ang isang napakalaking regalo na hindi lamang tuwing Kapaskuhan, kundi habang buhay na matatamasa ng bawat Pilipino. Pag itong mga grupong ito na nagbubuwis ng buhay ay kanila pong will work for the respect, the upholding, and the defense of our Constitution. No? Maraming salamat.